Dali nyo rito, maniwala kayo, baklasin ko yan. Yung mga vertigo, ang pakiramdam ng vertigo, mga bigla ang kilos na. Tapos sa paghiga, yung position. Minsan hindi sila pwede sa patihaya. Isang position lang sila. Pag sumumpong naman ng grabe, maghapong kang patang-pata. Sumusuka nga yun. Yes, maghapong kang patang-pata. Tapos, wala, ayaw mong kumilos. Pag sumumpong yan ang... Hindi nga nakakadilat siya. Hindi talaga kasi yung mundo, parang umaalis sa katawan. Lumalayo sa'yo yung mundo. Para ako nasa tuktok ng bridge na Yes. makikita ko yung paa ko sa... Kaya yan, huwag yung tiis-tiisin. Dali nyo rito, kahit sino may kakilala nyo may vertigo, kahit severe yan. Baklasin natin. Okay, relax na. No? Yung ganun yun. Nakadiretso. Ilulubog to ng pagganyan. No? Yun ang tamang position sa leg. Hindi yung nakaharap sa'yo, upumpyangin mo ng gano'n, maaring mali yun. Tayo ka, madam. Okay kang patagilid. Higang patagilid po. Wala sa oras na pasabi. Okay, relax na. Kabilang side. Wala sa oras. Kabilang side. Diba? Mamaya magugulat ka. Maliit na lang yung parang lula. Tapos, pag inulit natin, wala na. Relax na. Tuloy mo na yun. Okay, napaka. Tumuloy mo na yun. Dapa. Dapa. Okay, nahihilo ka dyan, okay ka lang. Okay lang. Oo, sige. Yan, komportable ka, sige. Komportable? Ah. Okay, sige. Relax lang, ha? Ito yung example ng sinasabi kong tatanungin nyo yung pasyente pag nakadapa na. Lalo katulad niya may vertigo. Tanungin siya kung komportable. Kasi yung ibang may vertigo, nagsusuka. Nagsusuka, lumilo. Kaya tatanungin yung komportable siya, kung nahihilo ba siya o hindi. Kasi kung talagang nahihilo siya, palitan nyo yung posisyon. Kasi pag ganyan, hindi mo nakikita yung mukha niya, baka nahimatay na siya ron, na-choke sa suka niya. Kala mo tulog la, ay ano, nagpapahinga lang yung pala. Choke na siya. Sige, check ka lang madam ha. Okay ka lang dyan? Okay. Yes, okay lang. Di okay lang, dyan ka lang muna. Naka-on yan, par. Isa pa sa tatandaan nyo, dapat marunong kayong mag-assess. Marunong na rin kayo umintindi ng ano, yung mga bagay-bagay na baka hindi na kaya ng method natin, bibirahin nyo pa, wala. At marunong kayong tumanggi dahil naipaliwanag nyo na hindi na kaya ng kakayanan natin o yung method na ginagamit natin. Hindi pwedeng may cancer sa ano, may bone cancer, i-apply nyo yung ano dyan. Kailangan marunong kayo. Kung hindi nyo maintindihan, i-type nyo sa Google kung ano yung hindi nyo maintindihan na medical word na words para mabilis nyong maunawaan. Delikado kasi yung nagsisimula ng ayan, nag-viral na. Maapektuhan tayo lahat yung mga ganitong trabaho. Pero kailangan, kaya nyong i-depend. Kaya natin i-depend. Ginagawa natin. Ito rin, bigyan mo rin. Sayang.
balakang ni madam. Pagod sa bahay yan. Waiver. Pag pinapipirma kayo ng waiver ng ganito, ibig sabihin yan. Isa lang ibig sabihin yan. Wala sila talagang Saan pong tiwala sa ginagawa nila. Ibig sabihin, hindi sila sure. Sige ma'am, padala ko po. Ang waiver is pang ospital lang, pero kung wala kayo sa ospital, huwag kayong pumirma ng waiver. Lumipat kayo kasi tawagan ko po kayo. may sasaalang-alang yung buhay nyo. Nang wala kayong kalaban-laban, wala kayong hahabulin, nakapirma kayo ng waiver. Ibig sabihin nun, out of the blue talaga siya sa knowledge ng ganito. Tingin ko hindi naman siya nag-aaral talaga. Inhale, exhale. Wait lang, sige. Inhale, exhale. Malalaman mo yan sa assessment pa lang. Yung kayong kalaban-laban. Madisgrasya man kayo, upo. Pumirma ka na wala siyang pananagutan. Pwede yun sa ospital. Ospital lang may ganun, may karapatang mag-ganun. Pero yung mga ganito, sabihin na natin kagaya kung naghihilot o nag-a-adjust na ano, wala siyang tiwala sa kamay niya kasi hindi niya alam yung ginagawa niya, kaya nagwi-waiver yung mga ganyan tao. Kaya kung may waiver, may pupuntahan kayo na pinapipirma kayo ng waiver, maghanap kayo ng iba. Mag-check kayo sa ano, maraming ganito. Kailangan talaga marunong kayong magtiyaga, maghanap kayo ng ano. Tapos check yung background, kung ano yung knowledge niya, kung matagal na ba nag-aano. Kasi meron nang na-disgrasya eh. Meron nang na-disgrasya. Maapektuhan talaga lahat. Yun nga lang, kailangan talaga nasa sa inyo rin. Bago kayo lumapit sa isang ganito, check nyo yung ano. Check nyo yung pupuntahan nyo. Meron kasi nga puntahan si sir, nagpapapirma ng waiver, at talagang wala talagang alam. Ang diskarte tinatapakan yung likod. Pero never namin babanggitin kung sino. Kasi in fairness, unfair sa kanila. Baka marami rin silang followers. Pero syempre kasi may nadisgrasya na, check nyo yung background, yung pinakamahalaga. Tignan nyo yung mga ratings, comments doon, video. Kasi nga, pinakamahalaga yung tinatawag nating waiver. Pag nagpapapirma ng waiver yan, tapos out of the hospital or clinic na ano, legit, kayo maniniwala ron. Umpisa pala, naguhugas na agad ng kamay yun. Wala kayong malaban-laban. Kasi sa ganito, pwedeng tumanggi. I mean, pwede kong hindi tanggapin kung hindi talaga kaya ng method. Pero kung hindi mo kabisado, tanggihan mo. Huwag mong pilitin. Tapos, papipirmahin mo ng waiver. Wala. Kawawa yung ano. Kung wala ka talaga knowledge, out. Papuntahin mo sa tamang yan, kung pang-hospital siya, pang-hospital talaga siya. Kung orto siya, orto. Anong dapat na posisyon ko ng tulog dito? Kasi feeling ko talaga sa posisyon ng tulog. Subukan mo ngayon, higa, tihaya, tagilid. Subukan mo ngayon. Tignan natin. Tatanong si ma'am kung anong posisyon niya eh. Sige, Dalasan niya, ganyan yan. O yan, subukan mo ngayon. Sige. Tagilid. Kung nahihilo ka. Kabilang side. Yes. Subukan mo na ngayon. Ngayon mo subukan kung saan ka. Hindi pag-isip ko doon. Doon niya nalalaman mo. Kasi, hindi, pagbangon yun. Ay, bigyan. Kahit hindi pagising, basta pagbangon. Yan, o, bumangon ka. Kailangan din huwag binibigla ang bangon minsan. Alam mo bakit, kahit, tama naman yun, para hindi mabig. Siyempre, sinabi mo, dapat, kailangan hindi binibigla. Kasi nga, pag ganun mo, pag bigla kang sumobra, tapos nahihilo ka pa. Bumalento ka, dumire-diretso ka. Oo, first time Pero yan, experience. marami tayong na-encounter na dyan. Kabisado natin yung vertigo na yan, taklasan yan. Mas matibay. Pinakamatindi kong hinandin yan, gumaganito lang oh. Lintik na hilo, lilingon lang left and right.
nagpapaturok yun. 60,000 monthly. Ang tawag dun, maintenance. Ilang taon na nagaganon, pero tinanggal ko. Awa ng Diyos, tinulungan tayo. Okay, ma'am? Okay, Okay, thank you. Thank you.